Lubhang ikinasama ng loob ng kanilang ina ang nangyari sa nakababatang kapatid ni Rowena. Hindi na rin niya maiwasan na sisihin ang sarili, lalo na't alam niyang meron sana siyang magagawa. Ngunit ito na rin ang naging hudyat upang lalong magpursigi si Rowena para maging isang ganap na police woman. Bakit ganyan ang buhok mo? Ginagaya mo ba ako? Tsaka, bakit ka naka-uniforme na pang pulis? Rowena, huwag mong sabihin sa akin. Ma, meron ako ipagtatapat sa'yo. Pero sana mapatawad mo ako. Yung pangarap mo sa akin na maging teacher, hindi ko na matutupad yun, Ma. Ma, sana patawarin mo ko. Isa na akong ganap na pulis. Rowena naman. Nawala na nga sa atin yung kapatid mo. Tapos, ngayon naman, isusubo mo yung sarili mo sa peligro. Ma, maligaya ako sa ginagawa ko. Sana bigyan mo naman ako ng pagkakataon. Wala naman ako magagawa. Basta anak, ha? Pangako mo sa akin na mag-iingat ka palagi na walang masamang mangyayari sa'yo. Ma, sorry pero hindi ko maipapangako na hindi ko ilalagay ang sarili ko sa peligro. Pero ipinapangako ko, magsisilbi ako ng tapat at abot sa aking makakaya. Ma, sana proud pa rin kayo sa akin. Anak, kaya gusto ko pang mabuhay. Dahil sa'yo. At palagi ako magiging proud sa'yo kahit ano pang maging profesyon mo. Proud ako sa'yo, anak. Nagmamalaki kita. Nagmamalaki kita. Mapapatunayan ko sa'yo balang araw na tamang naging desisyon ko. Ngunit hindi na naabutan pa ng kanyang ina ang tagumpay na tinamasa ni Rowena. Dahil noong taong ding yun, sumuko ang pinakamamahal na magulang sa sakit na kanser.